Sa karagdagan pang mga balita, naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na pwedeng siya ng kasunod na tao na aarestuhin ng International Criminal Court matapos ang kanyang ama ay maaresto. At nasa kustodiya na ngayon ng ICC dahil sa crimes against humanity kaugnay sa kampanya niya laban sa droga. Sa panig noon ng dating Pangulong si Duterte, walang naniniwala na maaaresto ito at madadala sa ICC. Halos araw-araw nung ito pa ang Pangulo ng bansa, kinukot siya at nilalait ang ICC. Maging nung hindi na rin ito Pangulo, makailang beses pang hinamon ni Duterte ang ICC na madaliin ang kaso pabilisin laban sa kanya at siya'y naiinip na gusto niya itong harapin. Marami ring beses na nagbanta in public itong si Duterte na lalaban siya ng patayan at hindi pa huhuli ng buhay kapag inaresto ng ICC. Pero hindi ito nangyari, hindi siya nanlaban nang siya ay inaresto. Samantala sabi naman itong si Sara Duterte, sinabihan daw sa ng kanyang ina na maging maingat dahil maaring siyang kasunod na target ng ICC. Noong nakaraang taon ng dating senador na si Antonio Trillanes IV, isiniwalat na si Vice President Sara Duterte ay kasama sa iniimbestigahan ng ICC sa drug war dahil ito umano ang nag-utos ng tokhang operations nung ito pa ang alkalde ng Davao City mula 2016 hanggang 2022. Gaya na rin ng binanggit ng mga testigo na nasa ICC at tumestigo laban sa kanya. Ang investigasyon ng ICC ay sumasaklaw sa mga patayang naganap simula July 1, 2016 hanggang March 16, 2019. Sakop din ito ang Davao Death Squad killings sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang June 30, 2016. Ang dating Pangulong si Duterte ay Davao City Vice Mayor mula 2010 hanggang 2013 kung saan sa panahon yon si Sara Duterte ang mayor ng Davao. Isang taon makalipas ang statement ni Trillanes, hindi pa naman kinukumpirma ng ICC kung kasama nga ba itong si Vice President Sara Duterte sa iniimbestigahan. Ang ICC ay may kakaibang panuntunan sa kanilang ginagawang investigasyon. Hindi ito isinasa publiko at halos sekreto. Maging ang pagpapalabas ng arrest warrant, ito ay confidential o sekreto at kinukumpirma lamang kapag naaresto na. Ang pinuntirya ng arrest warrant gaya ng nangyari sa dating Pangulong si Duterte. March 7 pa pala naglabas ang arrest warrant pero kinukutya pa ng kampo ni Duterte. Ang mga nagsasabing may arrest warrant, sinabihan pa ang palasyo ng Malacanang ang PCO Secretary si Jay Ruiz na nagbigay ng statement na narinig niya na may arrest warrant na nung Sabado. Pero nilait pa ito ng kampo ni Duterte at sinasabing fake news, walang katotohanan dahil sa website daw ng ICC hindi nakalagay ang arrest warrant. Yun pala, totoo ang sinasabi ng kalihim na si Jay Ruiz. Biyernes pa lamang nung nakaraang linggo, meron ng arrest warrant.